Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Ako si Leo, 22 years old. At mag-uumpisa pa lang ako sa kolehiyo sa susunod na pasukan as first-year college student. Medyo excited na ako. Ang kukunin ko na course ay Bachelor of Science in Information Technology. Mahilig ako sa computer, may pagka-techy, at hilig ko rin ng mag-code. 2 buwan na lang at magiging college student na ako. Nakaka-excite pero may halong kaba rin, lalo na't panibagong yugto na naman ng buhay ko ang haharapin. Pero kung iisipin ko, buong high school ko, hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Siguro dahil medyo torpe ako. Yung tipong nahihiya umamin, takot ma-reject, at mas pinipiling itago na lang yung nararamdaman. May mga pagkakataon na may nagugustuhan ako pero hanggang tingin lang, hanggang simpleng crush lang. Hindi ko kayang lakasan ng loob ko para magsabi ng totoo. Kaya minsan, napapaisip ako, paano kaya kung naging mas matapang ako noon? Ngayong papasok na ako sa kolehiyo, iniisip ko na baka ito na yung pagkakataon ko para magbago. Mas maging confident, mas maging open, at baka doon ko na rin makilala yung taong para sa akin. Pero dahil bakasyon ngayon, gusto ko munang mag-enjoy at sulitin ang natitirang oras bago magsimula ang college life ko. Akala ko nga magiging ordinaryo lang ang summer ko. Yung tipong bahay lang, cellphone, konting gala, at tulog. Walang masyadong ganap. Hanggang sa dumating si Tito Kenji. Barkada siya ng kuya ko na nasa abroad ngayon. Working remotely si Tito Kenji, kaya kung saan-saan siya napapadpad kaya nitong summer, umuwi siya dito sa province para magbakasyon. Kilala si Tito Kenji ng buong pamilya ko dahil matagal na silang magkaibigan ni kuya. Since high school pa lang, magkakasama na sila. Araw yon ng Sabado. Tanghali na ako umuwi galing sa tambayan. Pagod, pawis na pawis, at amoy araw. Paglapit ko pa lang sa bahay, rinig ko na agad ang ingay sa loob. May tawanan, kwentuhan, at halakhakan na parang may mini reunion. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang pamilyar, pero matagal ko nang hindi nakikita na muka. Si Tito Kenji. I think 5 years na rin ang nakalipas nung huli ko siyang nakita. Pero kahit ganun katagal, hindi siya gaanong nagbago. Kung tutuusin, parang mas lalo pa siyang naging pogi. 29 na si Tito Kenji pero hindi mo yun mahahalata sa mukha niya. Para siyang nasa early 20s lang. Maputi, makinis, at halatang maalaga sa katawan. Yung tipong kahit simple lang manamit, ang lakas pa rin ng aura niya. Hindi ko alam kung bakit, pero nang magtagpo ang mga mata namin, parang nag-freeze ang buong paligid. Parang kami lang na dalawa ang tao sa loob ng bahay. Leo, si Tito Kenji mo, sabi ni Mama. Uy, long time no see, Tito Kenji, sabi ko. Hala ang laki mo na, Leo. Binata na. Nakangiting, sabi niya. Sakto lang, sagot ko. Dito muna magstay si Kenji. Pinapagawa kasi yung bahay nila sa kabilang baryo. Kaya doon muna siya sa kwarto ng kuya mo, sabi ni Mama. Tumango na lang ako kay Mama bilang sagot. Tapos dahan-dahan akong dumiretso sa kwarto ko. Hindi na ako masyadong nagsalita pa kay Tito Kenji. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Parang biglang nawala lahat ng usual kong sinasabi tuwing may bisita. Parang naging mas tahimik ako kahit hindi naman talaga ako tahimik. Pagpasok ko sa kwarto, agad akong naupo sa kama at napabuntong hininga. Ramdam ko agad ang pagod sa buong katawan ko. Medyo masakit ang mga braso at binti ko dahil sa ilang oras naming paglalaro ng basketball kanina sa court. Medyo nanlalagkit na ang pakiramdam ko, kaya nagdesisyon akong maligo na at magpahinga. Habang papunta ako sa banyo, napadaan ako sa kwarto ni kuya. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya hindi ko maiwasang masilip. Nakita ko si Tito Kenji. Nag-aayos ng mga damit niya. Nakasando at boxer lang siya.
Napahinto ako saglit, parang natulala. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa kanya. Hindi ko na malayan na nahuli na pala ako ni Tito Kenji na nakatingin sa kanya. Paglingon niya, eksaktong nagtagpo ang mga mata namin. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Walang nagsasalita, pero parang may kung anong dumaan sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Parang biglang uminit ang pakiramdam ko at hindi ko alam kung saan ako titingin. Naramdaman ko na bigla ako tinigasan. Uy, Leo, may kailangan ka ba? Tanong niya bigla. Wala naman, maliligo lang ako. Sagot ko. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Mabilis akong tumalikod at naglakad papunta sa banyo, pero kahit nakalayo na ako, ramdam ko pa rin yung kaba sa dibdib ko. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam si Mama habang nag-aalmusal kami. May seminar daw sila sa Manila kasama ang mga barangay officials, kaya isang linggo rin siyang mawawala sa bahay. Kagawad kasi si Mama, kaya kailangan talaga niyang mag-attend. Napatingin ako sa kanya, tapos kay Tito Kenji. Si Papa naman, bihira lang umuwi, kada buwan lang dahil sa trabaho niya sa Manila. Kaya sa loob ng isang linggo, kaming dalawa ni Tito Kenji ang magkasama. Tahimik lang akong kumakain, pero sa isip ko, kung ano-ano na ang pumapasok. Isang linggo, kasama siya sa iisang bahay. Sobrang attracted ko kay Tito Kenji. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Nalilito ako. Alam ko hindi ako bakla. Hindi ko naman iniisip na ganito ako dati. O baka, hindi ko lang napapansin. Hindi ko din alam. Napahigpit ang hawak ko sa kutsara habang pilit kong iniintindi ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, pero ramdam ko na hindi na magiging simple ang mga susunod na araw. Leo, gising ka ba? Laro tayo ng basketball. Sabi ni Tito Kenji mula sa labas ng kwarto ko. Sige, sabi ko pagkabukas ko ng pinto. Hindi ka naman busy? Tanong niya. Hindi naman. Wala naman ako ginagawa. Sagot ko. Tumango siya sa ngumiti ng bahagya. Tara, sabi niya. Sabay kaming lumabas ng bahay. Medyo maaga pa noon, kaya wala pang masyadong tao sa court at hindi pa gaanong mainit ang panahon. Pagdating namin sa court, nag-warm up muna kami bago maglaro. Ilang tira, konting dribble, at stretching para makondisyon ang katawan. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng bola at mga galaw namin ang maririnig. Pero habang tumatagal, napansin ko kung gaano siya kagaling maglaro ng basketball. Halos hindi ako maka-score sa kanya. Mabilis siya, swabe gumalaw, at parang effortless lang lahat para sa kanya. Yung tira niya, ang linis. Yung galaw niya, parang sanay na sanay. Uy, bantay ka naman, sabi niya habang madaling nakalusot sa depensa ko at nag-lay up. Napailing na lang ako. Grabe ka naman, tito. Practice pa lang yan, saka wag mo na akong tinatawag na tito. Diyos ko, parang ang tanda ko na niyan. Kenji, na lang, sabi niya, sabay tawa. Ah, sige. Kenji, sagot ko. Medyo alanganin pero may kasamang ngiti. Halos isang oras din kaming naglaro ng basketball ni Kenji. Pagod na ako pero siya, parang hindi pa rin nauubusan ng energy. Talo ako sa kanya. Halatang mas sanay at mas magaling talaga siya. Kahit anong pilit ko, hindi ako makalusot sa depensa niya. Pagod ka na? Tanong niya medyo hinihingal pero nakangiti pa rin. Medyo, ang lakas mo, sagot ko. Pero tumawa lang siya. Dahil sa sobrang pawis, hinubad niya ang suot niyang sando at isinabit sa gilid. Saglit akong napatingin at doon ko mas napansin kung gaano kaganda yung katawan niya. Bigla akong nailang. Parang hindi ko alam kung saan ako dapat tumingin. Mabilis kong ibinalik ang focus ko sa bola, pero ramdam ko na naman yung kakaibang pakiramdam sa loob ko. Sa bawat pag-dribble niya ng bola at bawat tira niya, lalo akong nawawala ng focus. Imbes na sa laro ako tumingin, hindi ko maiwasang madistract dahil shirtless na siya. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang bawat galaw niya,
Napapansin ko. Hanggang sa natapos din kami sa paglalaro. At talo ako. Naka-score siya ng 65 siya. Habang ako, 43 lang. Napayuko na lang ako at napangiti ng bahagya. Grabe, wala talaga akong laban sa'yo. Sabi ko, hinihingal pa. Tumawa siya, sabay abot ng bola sa gilid. Hindi okay ka naman. Kailangan lang ng practice, sabi niya. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa loob at kumuha ng tubig. Ako naman, saglit na napahinto sa may pintuan, pinupunasan ng pawis ko tapos bigla siyang nagsalita. Maligo ka na, baka magkasakit ka, sabi niya habang umiinom ng tubig. Ikaw din, sagot ko. Gusto mo sabay na tayo maligo? Sabi niya tapos bigla siyang tumawa. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o seryoso. Parang sandaling natigil ang oras habang pinoproseso ko yung sinabi niya. Ano? Sagot ko. Pilit ako na tumawa kahit alam ko sa loob ko na naghahanap ako ng meaning sa sinabi niya. Joke lang, relax, sabi niya. Pero may ngiti pa rin sa labi niya. Mabilis akong tumalikod at dumiretso sa banyo. Pero kahit sarado na ang pinto, paulit-ulit pa rin sa isip ko yung sinabi niya. Kinagabihan, habang nakahiga ako at naglalaro ng games sa phone ko, biglang kumatok sa pinto si Kenji. Leo, tulog ka na, sabi niya. Napatingin ako sa pinto. Hindi pa. Bakit? Tanong ko. Umiinom ka ba? Sabi niya. Paminsan-minsan lang. Sagot ko. I can't sleep. Bumili ako ng alak. Gusto mo inom tayo? Sabi niya. Hindi ko alam kung tatanggi ba ako o sasama. Hindi naman ako sanay sa ganong setup, lalo na kaming dalawa lang sa bahay. Pero pumayag din ako. Sige. Sagot ko tapos binuksan ko yung pinto at lumabas ng kwarto ko. Sumunod ako sa kanya papunta sa sala. Tahimik ang buong bahay, tanging ilaw lang mula sa sala ang nagbibigay liwanag. Umupo siya at nagbukas ng alak habang ako naman ay naupo sa tapat niya. Nag-umpisa kaming magkwentuhan. Ikinuwento niya kung paano siya nag-work remotely. Virtual assistant siya, kaya kahit saan siya pumunta, dala niya lang ang laptop niya. Nakikinig lang ako sa kanya, medyo interesado din ako, at medyo humahanga rin ako sa kanya. Ano ginagawa mo mismo as virtual assistant? Tanong ko. Depende sa client, minsan admin tasks, minsan social media, minsan kung ano lang ipagawa. Sagot niya. Mahirap ba? Magkano sahod? Stable ba? Sunod-sunod ang tanong ko. Napatawa siya ng bahagya. Grabe ka naman, parang interview Sagot niya. Napangiti lang ako. Curious lang. Sagot ko sabay kamot sa batok ko. When it comes to salary, masasabi kong okay naman. Mas okay kumpara sa normal na office job. Basta marunong ka lang mag-handle ng oras mo. Sagot niya. Tumango lang ako, iniisip kung kaya ko rin ba maging virtual assistant. Kasi yun ang uso na work ngayon tapos dollars pa yung sweldo. Kapag nag-earn ako ng 6 digits. Kahit hindi na ako mag-aaral ng kolehiyo. Habang tumatagal ang usapan namin, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Unti-unti akong nagiging komportable sa kanya. Parang hindi na siya ganun kailang kausap. At habang tumatagal, dumadami na rin ang naiinom namin. Hindi ko na napansin kung ilang baso na ang nainom ko pero ramdam ko na yung init sa katawan ko. Hanggang sa unti-unting napunta ang usapan namin sa mas personal na bagay. May girlfriend ka na ba? Tanong niya bigla habang nakatingin sa baso niya. Napangiti ako ng bahagya. Medyo nahihiya ako sumagot kasi never pa ako nagka-girlfriend. Wala pa, sabi ko. Medyo nahihiya pa ako. Bakit? Tanong niya. This time nakatingin na siya sa akin. Hindi ko rin alam. Siguro torpe lang talaga ako. Sagot ko. Tumango siya, parang naiintindihan niya yung sinabi ko. I see. Boyfriend, meron ka na? Biglang tanong niya. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Napatigil ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Napaiwas ako ng tingin at napalunok. Wala rin, mahina akong sagot.
Tahimik ulit. Pero iba na yung katahimikan ngayon. Ramdam ko yung titig niya sa akin at hindi ko alam kung bakit, pero parang may gustong ipahiwatig yung tanong niya. Ikaw ba? May girlfriend o boyfriend? Tanong ko sa kanya naman, sabay tawa ng bahagya para pagaanin yung usapan. Napatingin siya sa akin. Diretso, parang sinusukat yung reaction ko. Ngumiti siya, pero may kakaibang lalim. Girlfriend, meron dati, pero ngayon, wala na. Sagot niya. Saglit siyang tumigil, saka uminom. Tapos boyfriend, meron ka? Or nagkaroon? Tanong ko. Medyo pabiro pa rin ang tono ko, pero ramdam ko na may halong kaba. Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa akin, tapos bahagyang ngumiti. Depende, sabi niya. Nakunot ang noo ko. Depende saan? Tanong ko. Depende kung sino, sagot niya. Kalmado pero may ibig sabihin. Pero hindi ko pa rin magets. So, pumapatol ka sa lalaki? Tanong ko. Pabiro pa rin. Pero ramdam ko na seryoso na rin ako. Hindi siya natawa. Nakatingin lang siya sa akin. Kung may dahilan, sagot niya. Parang biglang uminit ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero pakiramdam ko, hindi na lang basta usapan ito. Ang tipid mo naman sumagot. Parang kailangan pa hulaan lahat ng sinasabi mo. Sabi ko. Napasandal ako sa upuan. Sabay inom ng alak. Medyo naiinis na ako. Ang tipid niya, magsalita. Tapos nagsalita ulit ako. Diretsuhin mo na kasi. Nalilito na ako. Yes or no? Pumapatol ka ba sa lalaki? Sabi ko. Tahimik lang siya sandali, nakatingin pa rin sa akin. Ilang segundo ang lumipas na parang ang haba-haba. Tahimik lang siya, nakatingin pa rin sa akin. Walang iwasan. Hanggang sa dahan-dahan siyang ngumiti, saka nagsalita. Oo, pumapatol ako sa lalaki, pero walang nakakaalam, kahit sino. Kahit kuya mo, hindi niya alam. Wala talagang nakakaalam na may ganito akong side, sabi niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gulat, kaba, o kung ano pa. Napatingin lang ako sa kanya, tahimik, at sa sandaling yon, mas lalo kong naramdaman na may binuksan siyang pinto. Na hindi ko alam kung dapat ko bang pasukin. Kung walang nakakaalam, bakit mo sinabi sa akin? Tanong ko. Kasi nararamdaman ko na pareho tayo. Nakikita ko sa'yo. May curiosity ka. Hindi mo lang inaamin. I can see it. The way you look at me. The way you react. Sagot niya. Parang may tumama sa akin. Napatahimik ako. Napalunok ako at napaiwas ng tingin. Bigla siyang tumayo mula sa kinauupuan niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Halos magkadikit na yung mukha namin na dalawa. Parang bumagal ang lahat. Yung oras, yung paligid at pati yung paghinga ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak or sa bigat ng sandaling yon. Parang may kumakabog sa dibdib ko ng sobrang lakas. Ang bilis masyado ng mga pangyayari. The last thing I know, nagkakasagupaan na ang mga labi naming dalawa. At sa isang iglap, may nangyari sa amin na dalawa. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula o kung bakit hindi ako umatras. Basta ang alam ko, gusto ko. At sa sandaling yon, may parte sa akin na alam ko na hindi na makakabalik sa dati. Nagising na lang ako kinabukasan, nakatabi ko siya. Dahan-dahan akong dumilat, medyo mabigat pa ang ulo ko. Tahimik ang paligid, tanging mahinang tunog lang ng electric fan ang maririnig. Paglingon ko, nandun siya. Katabi ko. Mahimbing pa ang tulog niya, parang walang nangyari. Bumalik lahat ng alaala ng nangyari kagabi. Napaupo ako agad sa kama, hinawakan ang ulo ko habang pilit pinoproseso ang lahat ng nangyari. Anong ginawa ko? Mahina akong bulong sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gulat, hiya, or kaba. Napatingin ulit ako sa kanya. Tahimik lang siya. Walang kaalam-alam sa gulo na nasa isip ko.
Nung nagising siya, dahan-dahan siyang dumilat. Paglingon niya, ako agad ang nakita niya. Tinitigan lang niya ako. Walang ngiti, walang salita, tahimik lang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng tingin niya. Kung normal lang ba? Or may iniisip din siya, katulad ko. Gising ka na. Mahina akong sabi, hindi sigurado kung anong sasabihin ko. Oo, grabe ka, sabi niya. Napakunot ang noo ko. Ha? Bakit? Tanong ko. Bahagya siyang napangiti, pero parang may halong hiya at pag-iwas. Wala. Ang bilis mo kasing, hayaan mo na. Basta sekreto lang natin kung ano yung nangyari kagabi. Wala dapat makaalam. Sabi niya. Sige, sagot ko. Tahimik ulit ang kwarto. Walang makatingin sa isa't isa. Parang wala nang gusto magsalita sa amin na dalawa. Alam ko sa sarili ko na ginusto ko yung nangyari. Hindi man malinaw sa akin kung bakit or kung ano talaga yung ibig sabihin nung nangyari. Pero hindi ko kayang itanggi na may parte sa akin na hindi nagsisisi at parang gusto ko pang maulit. Napapikit ako sandali, pilit inaayos ang mga iniisip ko. Ano ba to? Curiosity lang ba? Or may mas malalim pa? Hindi ko pa alam ang sagot. Hindi ko na kayang magpanggap na parang walang nangyari. Nung mga sumunod na araw, akala ko one time lang yung nangyari sa amin ni Kenji. Akala ko dala lang yon ng alak, ng init ng sandali, ng kalasingan. Pero mali ako. Naulit-ulit. Hindi lang isang beses, kundi 3 beses pa. At sa bawat pagkakataon na nangyayari ulit, mas lalo kong nare-realize na hindi na ito pwedeng i-justify bilang lasing lang. Kasi sa totoo lang, pareho na kaming gising. Pareho na kaming aware. At higit sa lahat, hindi na kami umiiwas. Ginugusto na namin at hinahanap na. Hanggang sa dumating si Mama galing sa seminar sa Manila. Biglang nag-iba ulit ang takbo ng bahay. May ingay na, may presence na, hindi lang kaming dalawa. Parang unti-unting bumalik sa normal ang lahat. At kasabay nun, kailangan na ring bumalik ni Kenji sa Manila. Mabilis lang ang mga sumunod na araw. Parang walang nangyari. Ganun ang pakikitungo namin sa isa't isa sa harap ni Mama. Tahimik, normal, walang bahid ng kahit anong sikreto. Pero sa loob ko, ang daming hindi pa tapos. Dumating yung araw ng pag-alis ni Kenji. Nasa labas kami ng bahay. Nakahanda na ang gamit niya. Alis na ako, sabi niya, parang simpleng paalam lang. Ingat, sabi ko tapos nag-wave goodbye na ako. Yun lang, walang dagdag, walang tanong. Pero nung tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo, dun ko lang naramdaman yung bigat. Parang may naiwan. Pero bago siya tuluyang umalis, nag-usap kami ni Kenji nung kinagabihan. Nagkausap kami ng maayos. Nagkasundo kami na magkikita kami ulit sa Manila kapag pumunta na ako doon para mag-college. Sa Manila na kasi, ako mag-aaral ng kolehiyo sa Adamson University. 1 buwan na lang naman ang hihintayin. May dahilan na agad ako para ma-excite sa paglipat ko sa Manila, hindi na lang yung magiging buhay ko sa kolehiyo. I'm looking forward na rin sa susunod na bembangan namin. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.